Good morning po, Bing Reyes, yung likod at kaibigan. Gospel Vlogging. According to the Gospel of St. Mark, chapter 6, verses 17 to 29. Ito po yung tungkol sa the passion or the beheading of St. John the Baptist. So, bago tayo magpatuloy sa Ebanghelyo, doon muna tayo kay St. John the Baptist. Sino ba si St. John the Baptist? Si San Juan magbibinyag, no? St. John the Baptist. Siya yung tinaguri ang the forerunner for the coming of the Lord. Ibig sabihin, sa pagdating ng Panginoon, siya yung umuna. Bali, advance party. Advance party po. The forerunner for the coming of the Lord. Advance party para ihanda ang daan nga dadaanan ng ating Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng the forerunner. Pangalawa, yung padating pa lang ating Panginoon, tapos nagpapahayag na si San Juan Bautista. Dahil itunuring siyang ermitanyo, yung iba itunuring siya propeta. Tapos, yung nagpapayag siya, maraming nagpadala ng tauhan sa kanya upang magtanong, sino ka? Sino ka ba? Ikaw ba yung hinihintay naming Mesiyas? Ikaw ba yung hinihintay naming tagapagligtas? Ikaw ba yung hinihintay naming magiging hari? Anong sagot? Ang sagot ni San Juan, ay nako, hindi po ako yun. Pwede sana niya angkinin. Pero hindi siya attention seeker, hindi siya credit grabber. Tanda po yun nga siya ay taong mapagkumbaba. Hindi po, ako lang po ang forerunner, ang tagaunang pinadala para ihanda ang tagahanda ng kanyang dadaanan. Ako po yung boses sa parang na nagsisigaw, magsihanda kayo dahil parating na ang Panginoon. Ayun, sabi niya. Siya lang daw ay ang tagahanda. He's not the Savior, he's not the Messiah, and doesn't to grab any credit for himself. No way, Jose. Hindi gusto niya ang limelight nasa kanya. Wala. Tagahanda lang siya. Parating pa lang ang tunay na Mesiya. Number 1 yun. Number 2. Sabi niya, napakadakila ng Mesiyas. Siya ang tagapagligtas, siya ang Panginoon. Hindi ako karapat-dapat na magtanggal ng kanyang sandalyas sa paa. Wow! Ganun siya nagpakamaba. I am not even worthy to unstrap the sandal of his feet. Ganun siya kadakila. At ako ganun kababa. Ganun tayo kababa. Hindi tayo karapat-dapat na magtanggal ng sandalyas sa kanyang mga paa. Galing. Last but not the least, sabi niya, He must decrease. Therefore, He must increase. Therefore, I must decrease. Sa ating paghahanda, ang pansin ay pagtutuon ng pansin ay papunta sa Kanya. Ang lahat ng pagpupuri at pagpupugay ay papunta sa Kanya, hindi sa atin. Kaya, He must increase as we must decrease. Yun ang pinakadakila. Yung taong nasa iyo na ang limelight, tatanggihan mo pa din. Ayawan mo. Dahil alam mo, may mas higit pa sa iyo. At hindi lahat ng tao kayang tanggapin yun. Yung iba nga, credit grabber, di ba? Hindi nga sila yung sikat, nagpapasikat. Sabi ni St. John, He must increase as I must decrease. I'm not even worthy to unstrap the sandal of his feet. Last but not the least, no, I am not He. I am not the Messiah. I'm only the forerunner. I'm only the voice in the desert that shout,
Hear, prepare ye the coming of the Lord. I prepare the way for He who is to come. Ang galing, no? Napaggaling ni Saint John the Baptist. Paano naman siya namatay? Ganito po. Ano? Dahil sa kanyang katapatan sa Diyos. Ang namumutawi sa kanyang bibig, katotohanan. The truth shall prevail and the truth will set you free. Ayun. Saint John pa din yun. Tapos, yung nagkita sila ni Haring Herod sa palasyo, imbis nga magbigay pugay sa mahal na hari, ano sabi niya? Ikaw, hindi tama ang iyong ginagawa. Imagine, hari yan ha, sasabihin mo, hindi tama ang iyong ginagawa. Walang ranggo po si San Juan Bautista sa palasyo. Hindi nga siya trabador doon, wala siyang posisyon, wala siyang ranggo. Ultimong mamamayan at sa lipunan, wala. Kung sa ating panahon, palaboy po siya na nagwawali. Siyang misyonero na hindi kilala. Kaya nga tinatanong siya, sino ka? Ikaw ba ang Mesiyas? Hindi tama ang iyong ginagawa. Nakikisama ka sa isang babae na asawa ng iyong kapatid at siya ay labag sa batas. Yung hari, sinasabi niya, labag ka sa batas. Ikaw dapat ipakulong. Ganun. Kaya, ang laki ng galit ng hari. Napahiya ang hari. Lalo na yung babaeng kinakasama niya dahil asawa pala ng kapatid niya. So kung nagalit ang hari, mas lalo nagalit yung inaasawa niya. Kaya yun, alam natin ngayon, kung gaano kalaki, gaano katindi, ang galit ng hari at galit ng inaasawa ng hari. Kung kaya gusto siya ipapatay. Ngayon minsan nangyari sa kaarawan ng hari, yung anak ng babaeng inaasawa ng hari, anak ni Herodias, nag-alay ng sayaw. Dalagita. Ay naku, napaka-sexy. Napakagaling sumayaw. At dahil dito tuwang-tuwa ang hari. At dahil tuwang-tuwa ang hari, sa harap ng kanyang mga bisita, sinabihan niya, Dalaga, napakagaling mo. Ano ang hilingin mo sa akin? Mas kinakalahati na ang kariyan. Ibibigay ko sa iyo sa harapin ng mga bisita. Umalis yung dalaga, pumunta sa kanyang mahal na ina. Mahal na ina, ano ang aking hilingin? Ibibigay daw niya. Kalahati ng kariyan? Ano, alam nyo ha? Ano sabi ng mahal na ina? Imbis nga, kung ano ikatutuwa ng kanyang anak, kung ano ikabubuti, ang inisip ng mahal na ina, yung kikim-kim nilang galit ng mahal na hari laban kay San Juan Bautista. Anak, hilingin mo ngayon din ang ulo ni San Juan Bautista. Ilagay sa isang bandehado. Ngayon din, sabihin mo, bumalik siya sa mahal na hari. Di ba sabi nyo, sarap ng mga bisita. Di ba sabi nyo, kung ano hilingin ko, ibibigay nyo? Oh, maski kalahati ng aking kariyan, ibibigay ko sa iyo. Nasabi ng dalagita, mahal na hari, nais ko po ang ulo ni San Juan Bautista na nakalagay sa isang bandehado. Ngayon din, nagulat ang mahal na hari. Ngunit, nakapagbitiwan niya siya ng salita. Sarap ng mga bisita at ayaw niyang mapahiya. Kaya, sinunod niya. Mga kawal, pugutan ng ulo si San Juan Bautista, dahil nakakulong na naman din. Pugutan ng ulo si San Juan Bautista, ilagay sa bandehado ang kanyang ulo at dalhin dito. Tumalima ang mga kawal na gulat sa utos ng hari. At yun, pinuntahan ni San Juan Bautista
Pinatay, pinugutan ng ulo. Ang ulo nilagay sa isang badehado. Dinala sa Malhari. Malhari, ito na po ang ulo ni Juan Bautista. Hindi nga tumingin ang hari, ibigay sa dalaga. Binigay sa dalaga. Dinala ng dalaga ang ulo ni San Juan Bautista na nasa bandehado at dinala sa kanyang ina. Ina, ito na po ang inyong kahilingan. Wow, bait na anak. Yun po ang dahilan kung bakit namatay si San Juan Bautista. Ano po ang pinapakita dito? Ang una pinapakita dito, ano ang dapat na ating gawi laban sa kasamaan, sa mga hadlang ng ating kaligtasan. Yung hadlang sa ating kaligtasan na nasa ating palibot. Una, manindig sa katotohanan. Katulad ni San Juan Bautista. Stand for the truth. Be bold. Huwag ka matakot. Sabihin mo kung ano totoo. Hindi tama ang iyong ginagawa. Mali ka. Inaasawa mo ang asawa ng iyong kapatid at labag yan sa batas. Ang tapang. Siguro hindi tayo ganun katapang. Kung hindi tayo ganun katapang, ibig sabihin, umiwas tayo. Pero kung meron tayong ganun katapang, gawin. Manindigan sa katotohanan. Yun ang hinihiling sa atin. Manindigan sa ating katotohanan. At iwasan ang kasamaan. That's number 1. Number 2. Ang mahal na hari. Sinabihan siya ng mali ka. Dahil inaasawa mo ang asawa na yung kapatid at ito ay labag sa batas. Ito ay totoo, ngunit hindi kaya niyang tanggapin. Dahil pagkakaalam niya, mas mataas pa siya sa batas. Yun ang isang kamalian. Na dapat natin magpagtuunan ng pansin na walang sinuman ang mas mataas pa sa batas. At kung ang katotohanan ay nasa ating harapan, tanggapin. Tumalima at sunod. Doon nasawi si Herod. Sunod, ang mahal na ina, si Herodias, na siyang nagudyok sa anak, hilingin mo ang ulo ni Juan Bautista sa bandehado. Siyang ina, tuturuan mo ang anak mo na gumawa ng masama para lang makapagigante ka. Anong klaseng ina ka? Mag-ingat tayo sa ganun. Sunod, ang dalaga. Alam niyang mali, o alam dahilan kung bakit ganun ang hihingin. Sumunod. Kung mali, huwag sumunod. Sunod, ang mga kawal. Alam nila hindi tama, nagulat nga sila. Pero sumunod sila. Kung mali ang utos, huwag gawin. Ganun lang po. Dahil kung mali, kung hindi tama, kung hindi totoo at gagawin pa din natin, maski alam na natin na hindi tama, mali at hindi totoo, tayo ay mapapahamak. Yun po ang aral ng Ebanghelyo. Nawa, meron tayong natutunan. Maraming salamat po. Hanggang dito lang po. God bless us all.